5969 or whatsoever, basta hindi 54, ang registration natin is yung the usual registration. Hindi siya IREC. Okay. Continue. Ito na po yung registration through TAP. TAP, ito po yung ating Tecno User Affiliate Program. So, Tecno User Affiliate Program, para lang po yan sa mga Tecno user. Okay? Para po sa mga Tecno user. Ibig sabihin, kapag Technopreneur ka na, huwag ka nang sumali dito kasi pang Tecno user lang yan. Okay. Ang registration, pwede sa text, pwede rin sa online. Okay? Yung sinabi ko kanina, ganun din ang registration ng TAP. Ito po ang ating procedure. LX space TAP space sa Tecno User ID, available po yan sa Quick Guide. Nasa Quick Guide po yan. Dito po, ang information ng nag-register, ang unang-unang kailangan ay ang information ng existing Tecno user. Yung magre-register. Yung magre-register ng panibagong Tecno user. Ibig sabihin, kung Tecno user ako at meron akong i-register ng isa pang Tecno user, ID ko and then PIK ko. Okay? Doon lang ang information ko. The following information na yan ng aking i-register. Ibig sabihin, cellphone number ng i-register ko, halimbawa si Ms. March, i-register ko. Okay? Ibig sabihin, ID ko, PIK ko, cellphone number ni Ms. March, telco niya, full name, birth date, and then address. Bakit kailangan ng cellphone number niya? Ang second step natin, ang binibigay, PIK, di ba? So, ibig sabihin, kaya cellphone number niya na una, ang PIK doon na isi-send sa number na na-register ko. Okay? And then, siya na magtutuloy-tuloy nun. Darating sa kanya ang PIK niya, and then registered na siya. Gagawin na lang, mag-replenish ng load wallet, and then magbenta ng load. Ulitin ko lang, pag 250 kayo, kapag card ang binayaran ninyo or binili ninyo, wala pang load na kasama yan. Okay? Pero kapag na-register kayo through TAP, ang binayaran ninyong 300, may kasama pong load yan na 50 pesos. Okay? So, pwede ninyong ibenta yung 50 pesos na yan. Pero wag po kayo maghahanap ng 300. Kasi po yung 250, registration or subscription fee. Yung 300, yung 50 pesos, yun na po yung load wallet. Okay? So, para makabenta kayo, mag-replenish kayo ng load wallet nyo. Now, continue tayo. Ito po yung registration through web. So, pag meron na kayong account, si Technopreneur, o si Tecno user meron ng account, ang gagawin lang niya, pasok siya sa account niya, mag-login siya. Sa may left side, makikita dyan ay yung RAP registration. Baka po magtaka kayo, bakit RAP? Bakit hindi TAP? Kasi po, dati ang tawag talaga yan ay RAP, Retailer Affiliate Program. Nakipagkasundo lang po si Smart kay T-Mobile na baguhin ang terminologies. Okay? Kasi daw marami na raw retailer si Smart, marami na retailer si Globe and Sun, etc. etc. So para hindi na makagano si V-Mobile, hindi gagamit ng retailer si V-Mobile. So ang ginawa, ang retailer ginawang Tecno user, ang dealer ginawang Technopreneur, ang IBC or ang master dealer ginawang Independent Business Center. Okay? So wag po kayo magtataka kung RAP yan. Kasi po, TAP din po yan. Binago lang yung R, ginawang T. From retailer, ginawang Tecno user. So kapag kinlik nyo yan, ito po ang lalabas. Okay? So again, ID ko ay at PIK ko. And then full name nino. Akin din ba? Hindi na. Nung aking nire-register na bagong Tecno user. Okay? Cellphone number, date of birth, address, telco, and then register RAP. Pagkatapos niyan, miyembro na rin yun. Magkakaroon na rin siya ng account. Since meron siyang user ID, bibigyan siya ng user ID, kaya bibigyan din siya ng PIK, meron na rin siyang ganito. So, pwede siyang mag-login. Okay? Pwede siyang mag-login. Yeah, so ganyan din po yung itsura ng RAP na page natin. Parehas lang. Binago lang yung R ginawang T. Pero pag kinlik nyo, ganun din facilities ang lalabas. Yes, ma'am.
Very good question. Sabi ni ma'am, kailangan para po bang mag-online registration kung nag-SMS registration na? Ang sagot po dyan, hindi na. Pag nag-register na kayo sa text or sa cellphone, hindi na kayo kailangan mag-register sa online. Vice versa, kung nag-register na kayo online, huwag na kayo mag-register sa text. Okay? So, isang registration lang, pasok na yan. Now, continue po. Dito po sa facilities natin, sa ating account, marami po tayong nakikita dyan. Manage profile, list ng wrap transactions, encashment facility, transfer facility, or convert encashment. Okay, so kung halimbawa may earnings na kayo si Technopreneur, kung gusto niyo mag-convert, mag-encash, dyan po ang ginagawa natin. Okay? So ito po yan. Sa encashment, kung gusto niyo mag-encash na ng inyong cheque, gagawin ninyong command yan through your account online. Okay, so click lang po natin yung encashment facility, and then fill up lang po natin yung information. Enter your PIK, confirm your PIK amount na ating i-encash, minimum of 1,000 pesos. Okay? And then destination, dito po sa ating main office or sa mga IBC malapit sa inyo. Wala pa po tayong GCash. Wala pa po tayong cash card. Okay, so pag nag-encash tayo, through check pa lang po siya palagi. Wino-work out na po natin yung ating pong cash card with the BDO, and sana ma-approve na siya. We're just waiting for the approval para hindi na po ninyo kailangan magpunta at mag-encash ng check. Okay? So sana yun, ito na lang po muna gagawin natin. So again, sa destination po, it's either sa ating main office or sa ating pong IBC. Yes, sir. Yeah. Yung sa encashment, that's only for the networking? Yes, sir. Yes, sir. For example, if you have, if you earned already from your, say, from your downlines, your DSIs, your pairings and stuff like that, and then nag-earn na po kayo ng pera, pwede na po ninyong ipa-convert yan, pwedeng through cash, pwede rin pong load wallet. Okay? Hindi po yun in gold sales? Hindi po. Hindi po. A second question. Yes, sir. Going back to the chart, sino po yung tech user, Technopreneur, Time Master? Are we talking about the same? Alright. Ito pong mga to, sir, ito po ay mga Technopreneur lahat. Technopreneurs po yan lahat. Okay? Kung Techno-user po ang pag-uusapan natin, ano ba mga Technopreneur? Sa isang kit, di ba, meron po kayong 20 pieces na access cards. Kung si Technopreneur po ito, meron po yung 20 pieces na access cards. 20 po yan. Okay? At bawat isa sa 20 na yan, pwedeng mag-register ng 10 Techno-user. Pababa. 10 TU. Okay? Halimbawa, i-discuss ko po ito pagkatapos nito. Okay? Discuss ko po yan. Pagkatapos ng encashment, sabi ko nga kanina, bukod sa earnings natin, pwede po tayong mag-convert ng load wallet. Okay? So halimbawa, gusto ninyong imbes na ika-cash nyo na lang, i-convert natin siya sa load wallet. So ganitong gagawin natin. Enter PIK, and then the amount. Okay? And then, click submit. Ito po yung cut-off. Pag nagpa-convert po tayo ng load wallet, we have to make sure na gawin po natin siya before Friday, 7 p.m. Okay? Kailangan magawa natin siya sa ating account before Friday, 7 p.m. Para ma-credit sa inyong account by Wednesday ng 7 p.m. onwards. Okay? Hindi po ibig sabihin na kapag nag-encash na kayo, kapag nag-convert kayo, makukuha nyo right away. Siyempre po, pinaprocess pa yan. Okay? Same with the encashment po. Kailangan makapag-request na rin po kayo before Wednesday 12 noon. Okay? So kapag na-process po yan before Wednesday 12 noon, ang cheque po ay malalabas or marirelease ng Friday from 11 a.m. to 7 p.m. Bigyan ko lang po ng diin. Ang ating pong releasing ng check, Friday from 11 a.m. to 7 p.m. Stricto po ang releasing ng cheque. Okay?
Kapag halimbawa, dumating po kayo ng 7:30 or alas 8, ang check niyo po hindi niyo makukuha. Makukuha niyo po yan by next Friday na. Okay? Bakit po? Isa lang po ang may hawak ng nagre-release ng check. Okay? So, allotted po, devoted po siya na mag-release ng check from 11 to 7. Okay? Kasi nga po, hindi lang po yun ang ginagawa niyang trabaho na po. So again, basta po nandyan kayo ng 7 p.m., mabibigay sa inyo yung check-in niyo. Pero halimbawa, dumating kayo ng 7:30, hey, where's my check? Sorry, but you have to come back the following Friday. Okay? Siyempre naman, nagbibigay naman kami ng konting, yung mga ang tawag dito, consideration. Na-late ka dahil, halimbawa na lang po, na nadisgrasya ka sa baba. Okay? Pag-akit mo ng office, paika-iga ka, butas yung damit mo. Akin ang, duguan, akin ang check-in ko. Siyempre naman, sabi namin, sige, bibigyan namin ng check-in nyo. Kasi nga, baka yun lang naman talagang dahilan kaya ka na late. Okay? Pero kung darating ka na, hey, where's my check? Kukunin ko. Basta po late kayo, hindi na po yung binibigay. Baka naman ang gawin ninyo, duguan niyo yung sarili niyo. Pilayan niyo yung sarili niyo para makuha ng check, wag po. Okay? Basta po dating po tayo on time, from 11 to 7. Okay? Sir John, what about yung from the province escape, all the way from the province? Doon yan, mo sa inyo. Sa IBC po, ma'am. So, dun po sa destination nakalagay, whether it's your IBC or yung ating main office. Kung saan po kayo malapit. Okay? Napag-usapan po natin yung app. Okay. So, this is a interesting topic yung app, no? Bawat isang technopreneur, okay, sa isang technopreneur, TP, kapag bumibili po kayo ng inyong technopreneur kit, di ba, meron pong laman niya na 20 pieces na access cards. Ibig sabihin, sabi ko nga po kanina, lahat po yan. So, hindi po tayo binary pagdating sa ating mga techno users. Okay? So, lahat yan, TU, and hanggang maka 20 yan. Okay? Tapos, bawat isa doon sa 20 ninyong techno users, pwede sila magrehistro ng panibagong TU, unlimited na 10. Okay, 10. Ang kitaan po dyan ganito. Okay, so syempre sa first level nyo, ang binenta ninyo is yung 250. Okay, sa second level nyo, meron pong kita si TP from the na-register na TU. Okay, kung ang kita po ni TU sa kanyang TU dito ay 50 pesos, ang kita naman po ni TP sa kanyang TU ay 40 pesos. Okay? Ang 40 pesos na yan, umaabot po yan sa pang-8 level. Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 level na TU, kumikita po siya ng 40 pesos. Okay? Yung pang-9 and then infinite, 20 pesos. Okay? 20 pesos. So, ganun po yan. So, basta po, si TU nag-register ng TU, 50 pesos. Okay? Magkano naman makukuha ng TU na to sa TU na ito? 20 pesos. Okay? So, may kita pa rin po. So, kung si Techno user nag-register ng Techno user at yung na-register ng Techno user nag-register, makakakuha pa rin po siya ng kanyang sales subscription